May mungkahi ang isang senador para agad makabawi ang taong bayan sa korupsyon sa flood control at national budget. Alamin ito sa report ni MJ Mondihar. Nanawagan si Senator Robin Padilla sa Bangko Sentral ng Pilipinas na i-demonetize ang lahat ng 1,000 peso bills na inisyu mula taong 2020 hanggang 2025. Ito ang laman ng kanyang Senator Solution No. 192 na bunga raw ng pagsasauli ng limpak-limpak na pera ng mga taga-DPWH na sangkot sa flood control anomaly sa Bulacan. Pati ng expose ni former Congressman Zaldico kung saan tampok ang mali-maletang pera na nauugnay sa irregularidad. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power. Malaking issue rin para kay Padilla ang pagbibenta ng gold deposits ng Central Bank ng bansa na ayon sa senador ay walang malinaw na impormasyon kung magkano at saan ibinenta. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. Batay sa pag-aaral ng senador, targeted na maapektuhan ng mungkahing demonetization. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papapalitan naman ng bagong BSP banknotes ang mga inilabas na bills kaya hindi ra ito magiging problema. Lahat ng pera ho may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera, yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Kung ipatutupad, mapipilitang magpapalit sa bangko ang mga holder ng milyong-milyong piso. Nalilika naman ang paper trail na pwedeng sundan ng AMLAC at iba pang ahensya dahil ang 1,000 peso bills ay karaniwang ginagamit sa bribery, kickbacks at money laundering. Maaring mabawasan ang galaw ng dirty money sa targeted demonetization. Nagpapadala rin ito ng mensahe na hindi ligtas mag-imbak ng unexplained cash at maaaring pumigil sa cash-based corruption sa hinaharap. Samantala, ayon sa ekonomistang si Cora Guidote, positibo ang mungkahing demonetization bilang hakbang kontra korupsyon. Gayunman, iginit niya na hindi ito maaaring basta ipatupad at kailangan dumaan sa tamang proseso. Anya, mahalaga ang malinaw at matapang na pamumuno ng Bangko Sentral sa ganitong hakbang. Nagbabala naman si BSP Governor Eli Remolona na ang demonetization ng high-value bills gaya ng 1,000 pesos ay magdudulot ng maraming pinsala kaysa benepisyo. Batay sa karanasan ng ibang bansa at sa dating trabaho niya sa Federal Reserve Bank of New York, ang biglaang pag-alis ng legal tender status ng malalaking denominasyon ay maaaring magdulot ng economic disruption at abala sa publiko. Noong nakaraang buwan, minungkahi ni former Finance Secretary Cesar Purisima na i-demonetize ang 1,000 at 500 peso bills para sugpuin ang korupsyon. Pero kung gusto ng publiko na agad maka-rest back sa talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan, mungkahi ni Senator Padilla, Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako'y nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Aksyon na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihar, SMNA News.